Bumantong hininga akong nagpatuloy sa pagpasok sa matayog na office building. Ilang taon na nga ang lumipas, at nakita ko ang changes sa lobby pa lang. Unti-unting nagbabalik sa akin ang alaala, noong huli akong pumunta rito. How excited I was to tell him na nakilala ko ang kapatid ni Mama ng araw na yun. Ang mga narinig kong usapan nila ng mga kaibigan sa loob ng kanyang opisina, how he broke my heart. How he broke me at that very moment. Matapang kong pinindot ang lift, paakyat sa mismong floor ng kanyang opisina. May inutusan si Auntie Miriam para mag-set ng appointment na ito. Hindi ko alam kung ano ang ini-expect ni Hector. Siguro ay patungkol lang sa business. But one thing I'm sure of, hindi niya iisiping magkikita kami ngayon. Pagkatapos ng mahabang panahon, Ma'am Andrea, nabitawan ni Tanya ang mga dalang papeles. Bumagsak ang mga ito sa tahimik na sahig. Nanlalaki ang mga mata niya, at hindi halos makapaniwala sa nakikita. Para bang isa akong maltong lumitaw sa kanyang harapan. Maagap ko siyang tinulungan sa pagpulot ng mga iyon. Salamat, aniya na hindi halos matanggal ang mga mata sa akin. Pinigay ko ang huling mga papel na hawak sa kanya. Wala gaanong nagbago sa babaeng sekretarya ni Hector. Ilang taon man ang lumipas, pakiramdam ko siya pa rin iyong Tanya, na nakilala ko noon. I smiled at her. I have an appointment with your boss, formal kong sinabi. Opo, this way ma'am, gulat pa rin siya. At sa kabila ng halos gabundok na mga file sa kanyang bisig, ay nagawa niya pa rin akong igiye sa pinto ng opisina ni Hector. Nasa meeting pa si Sir Hector, ikukuha po muna kita ng maiinom saglit, paalam niya nang makapasok kami sa loob ng opisina. Agad kong napuna ang ilang pagbabago rin sa interior nito. Nilingon ko si Tanya at tumungo. Tuluyan siyang lumabas ng opisina. Naupo ako sa sofang naroon. Medyo napaaga siguro ako ng dating, at nasa isang meeting pa siya. Makaraan ay nakabalik din si Tanya, with her is a tall glass of juice, at mukhang may kasama pa itong sweets. Medyo naawang ang labi ko nang may maalala. Every time pupunta ako rito sa opisina ni Hector noon, ay palagi niya akong paaakyatan ng sweets. Iyon ang nakasanayan ng kanyang assistant tuwing narito ako. Nilapag ni Tanya sa aking harapan ang kanyang dala. Thank you Tanya, nagangat ako ng tingin sa babae. Tumango ito at matamis na ngumiti. Inform ko po si Sir Hector na narito ka. Mabilis ko siyang inilingan. Hindi na. I can wait. Patapusin na lang natin ang meeting niya. Tinanguan ni Tanya ang desisyon ko. Kinuha ko ang juice at sumimsim. Naroon lang sa aking gilid si Tanya, at nakatayo hanggang sa narinig namin ang pagbubukas ng pinto ng opisina. Agad bumaling ang sekretarya sa dumating. Habang kalmado naman akong nanatiling nakaupo doon. Kahit sa loob-loob ko, ay nagsisimulang bumilis ang pagpintig ng aking puso. Ang sofang inuupuan ko, ay nakatalikod sa pintuan. Kaya paniguradong hindi niya ako makikita agad. May one po muna namin kayo sir. Si Tanya na mukhang pilit din pinalabas ang sigurado akong si Edgar. Naririnig ko ang mga yapak niya palapit sa kinauupuan ko. Natigil lang nang siguro'y masilayan na niya ako. Nilapag ko ang baso ng juice. Unti-unti akong nagangat ng tingin at, agad nagtagpo ang mga mata namin. 5 taon. Hindi ko maitatangging lalo lamang siyang naging matipuno. He matured. I blinked once. Mahina akong tumikim. Gusto kong iiwas ang tingin. Lalo na sa kanyang mukha. Sa kanyang mga mata at labi. Tumayo ako mula sa pagkakaupo. Andrea, kita ko ang panlalaki ng mga mata niya. Hindi siya agad nakagalaw sa kinatatayuan. Marahan akong napalunok. Hector, halos formal kong banggit sa pangalan niya. Hindi ko halos napaghandaan ang sunod na nangyari. Mabilis siyang lumapit sa kinatatayuan ko, at agad akong niyakap ng mahigpit. I missed you so much. Halos marinig ko ang panginginig sa kanyang boses. Hindi agad ako nakagalaw, ngunit nang makabawi, ay agad ko rin siyang pilit itinulak. Nakalas siya sa akin, ngunit hinawakan naman niya ang mga kamay ko. You're here. I thank God nothing bad happened to you. Pinag-alala mo ako, mas malinaw ko nang narinig ang nanginginig niyang boses. Tutok na tutok siya sa akin, na para bang bigla akong mawawala ngayon sa harap niya, if he'll blink even once. His eyes were bloodshot because of unshed tears. Tuluyan akong napaiwas ng tingin. Ngunit binalik din niya ang mga mata ko sa kanya,
sa pamamagitan ng pagdapon ng palad niya sa aking pisngi, para maharap ako. Muli kaming nagkatinginan. Andrea, bigla ka na lang nawala. I looked for you, kita ko ang sakit na may halong labis na pag-aalala sa kanyang mga mata. Andrea, muli niyang tawag, ngunit mabilis akong kumalas sa kanya, at umatras ng ilang hakbang. I saw fear in his eyes the moment I stepped back from his hold. Sinubukan niyang lumapit, ngunit maagap ko rin siyang pinigilan. Huwag kang lalapit, mabilis na ang paghinga ko. Tumigil din naman siya sa tangkang paglapit. Umiling ako at saglit na mariing ipinikit ang mga mata. Nagpakawala ako ng isang marahang buntong hininga. I composed myself. I'm here to actually talk about our annulment. Hindi ko alam kung saan akong humugat ng lakas, para diretsyo at walang paligoy-ligoy iyong nasabi sa kanya. Umawang ang kanyang labi sa narinig na sinabi ko. What? Umiling siya. Tangka muling lalapit ngunit umatras lang ako lalo. No, patuloy ang kanyang pag-iling. No, I can almost sense his frustration. Iyon ang pinunta ko rito, Hector. Iyong lang, mariin at matapang kong nasabi. Ngunit nagpatuloy lang siya sa pag-iling. No. What are you talking about? Mag-usap tayo. There's nothing to talk about, putol ko sa kanya. Narito ako para sa ating annulment. I want an annulment, Hector, mariin kong sabi. Ngunit muli niya lamang akong inilingan. Halos mawalan ako ng pag-asa sa nakikitang pinal na desisyon sa kanyang mga mata. I knew, at that moment, na mahihirapan akong makuha ang gusto. I can actually file the annulment by myself. Una sa lahat ay ako ang biktima rito, and surely the court will grant it. Kaya lamang ako narito, ay dahil nais ko rin malaman niya, and desisyon ko, at nais mangyari. And for closure, I sighed. Look, Hector, umiling ako, itutuloy ko itong annulment sa gusto mo man o hindi. And my decision is final. Puno ng pagsusumamo lamang siyang tumingin sa akin at umiling. No, ano ba ang nangyari, saan ka nagpunta? Ba't bigla kang nawala? I can almost feel his pain in every word he said. Nag-iwas lamang ako ng tingin. Umatras muli nang makitang humahakbang na naman siya palapit sa akin. Tumigil din siya at nagkatinginan kami. Sumanghap ako. This is enough for now. Pinaalam ko lang sa'yo, I'll go now. Tangka ko siyang tatalikuran, nang mabilis niya akong nahawakan sa may siko. Naging mabilis ang pangyayari nang hinarap niya ako sa kanya, at agad sinalubong ng halik ang aking labi. My eyes widened. Hindi agad ako nakagalaw. He stopped and I was still stunned. Pinagdikit niya ang aming mga noo. I missed you so much, he whispered. Nang makabawi ay agad ko siyang tinulak, at lumagapak ang sampal ko sa kanyang pisngi. Umatras ako palayo sa kanya pagkatapos. Galit ang ipinukol kong tingin na sinuklian niya lamang ng bigo, at malungkot na mga mata. Umiling ako at tuluyan na siyang tinalikuran. Nagmamadali akong lumabas ng kanyang opisina, at agad tinungo ang lift. Mabilis at sunod-sunod ang paghinga ko, habang sakay nito. Tuluyan lang akong nakahinga ng maayos, nang makalabas sa building. Naglalagay na ako ng isang simple, ngunit eleganteng pares ng diamond earrings, when one of the maids informed me, na nasa baba na si Anthony at naghihintay. Pinilisan ko na ang ginagawa at huling beses na pinasadahan ng tingin ang aking refleksyon sa malaking salamin. I was wearing a champagne-colored evening dress. It shows almost the whole of my back, at pinapakita rin ng kaunti ang aking cleavage. Ang buhok kong hanggang balikat na lang ngayon, ay hinayaang nakalugay. Kinuha ko ang aking purse, at lumabas na ng kwarto. Pagkababa ng engranding hagdan, ay sinalubong ako ng nakangiting si Anthony. I returned his smile at nilagay ang aking kamay sa nakalahad niyang palad. Sabay kaming lumabas ng bahay, at papasok sa naghihintay niyang sasakyan. May event kaming pupuntahan ni Anthony. A charity gala. Marami ng tao sa venue when we arrived. I know Carla was just around the place, too. We texted earlier. Magkikita din kami mamaya dito. For now I'll just stay beside Anthony. Bilang kakilala ang bumati sa amin. Ilang sandali pa when some reporters and photographers flocked. At the main entrance of the hall. Napatingin doon ang mga dumalo, at gumaya na rin ako. It was as if an artist or someone very well known has arrived.
Kumunot ang noo ko, at ganoon na lang ang bahagyang paglaki ng mga mata, nang unti-unti kong masilayan si Hector na pumapasok sa venue. Siya iyong inakala kong artistang dumating. Oh, it's Hector Saavedra. Mabuti at nagkaroon siya ng panahong pumunta. Everybody knows he's a very busy businessman. Napabaling ako sa may katindaang babaeng kanina ko pa nakakasalamuha. Kakilala ito ni Auntie Miriam at asawa ng isang politiko. Nakatingin din ito sa may entrance ng hall. Bahagya akong napalunok, at binalik doon ang tingin. Muli kong napuna ang lalong paglaki ng katawan ni Hector, even through his black tuxedo. He looked so fresh and clean. Lalo pang nagpagwapo sa kanya ang bagong gupit na buhok. I shook my head, at mabilis na iniwas doon ang tingin. Palihim akong mariin na napapikit. Hey, are you okay? Naramdaman ko ang paghawak sa akin ni Anthony. Nagangat ako ng tingin sa kanya, at nakita ang pag-aalala nito sa akin. Umiling ako at tipid na ngumiti. I'm fine. Maybe I just need to go to the powder room, palam ko sa kanya. Tumango naman siya at binitawan na ako. Muli pa akong sumulyap sa kung nasaan si Hector kanina. Napapalibutan na siya ng ilang kapwa niya businessmen at mga kilalang tao. May breathing hitch nang magtama ang tingin namin. Halos mas amid ako sa sariling laway. I immediately looked away, at may pagmamadaling tinungo ang ladies' room. Pumasok ako doon at napabuntong hininga, nang makaharap sa malaking salamin. I shut my eyes tight for a while. Hindi ko alam kung bakit parang kinakabahan ako, na hindi ko malaman. May dalawang lumabas mula sa mga cubicle, at saglit lang na naghugas ng kamay sa may sink at lumabas na. May ilan ding pumasok para mag-retouch tapos, ay lumabas na rin. Hanggang sa napagtanto kong mag-isa na lang ako doon. Pinuksan ko ang dalang purse, at kinuha ang lipstick na naroon. I find the need for me to reapply my lipstick. Dahil pakiramdam ko ay bigla akong namutla sa nangyari. Tiningnan ko ang sarili sa salamin pagkatapos. I sighed and turned my back, para makalabas na. Ngunit hindi ako natuloy, nang bumungad sa akin ang pumasok na si Hector. What are you doing here? With trembling voice I managed to speak. He only looked at me with piercing eyes. Agad akong inatake ng kaba. Lalo na noong makitang nilock niya ang pinto. Halos habulin ko ang paghinga, at sobrang bilis nang naging pintig ng aking puso. Unti-unti siyang humakbang palapit sa akin. Napaatras naman ako, hanggang sa maramdaman ko na ang sink sa aking likod. Anong ginagawa mo? Halos nalunok ko ang mga huling salita, nang kainin ng malalaki niyang hakbang ang maliit na distansya sa pagitan namin. Hector, I gulped. Stop, or sisigaw ako. I warned. But he only smirked at inangat ang isang kamay, para maangkin ng kanyang palad ang halos manlamig kong pisngi. And his other hand touched the bare skin of my back. Sa pamamagitan noon, ay tinulak niya ang katawan ko palapit palalo, at halos padikit sa kanyang malaking katawan. Napasinghap ako. Nilapit rin niya ang mukha sa akin. Iyon na ba ang ipinalit mo sa akin? He whispered. I can feel his anger, through every word he said. I gulped. Sobrang lapit ng mukha namin sa isa't isa. At nalalanghap ko ang pinaghalong tamis, at mint sa kanyang hininga. Gusto ko na lang mapapikit sa kanyang haplos. Ngunit pinigilan ko ang sarili, at mariing pinaalalahanan ng isang parte ng utak ko, hindi pa naman nagpapadala sa nakakahipnotismong titig ni Hector. Konting galaw lang ay magtatama na ang aming mga labi. Hector, wala sa sariling napaawang ang labi ko. Tuluyang lamapat ang labi niya sa akin. Bahagya pang nanlaki ang mga mata ko noong una, ngunit ilang saglit lang ay naipikit ko ang mga ito, at nagpaubaya. I felt him caressing my back. Napasinghap ako sa gitna ng aming halikan, nang maramdaman kong bumaba pa ang kanyang kamay sa aking pangupo. A moan escaped my lips nang pinisil niya ako doon. I heard him chuckled a little. Nag-init ang pisngi ko sa kahihiyan. I tried to push him, dahil sa naramdamang inis, but he only captured my lips again and kissed me more intense and deeper this time. Hinabol ko ang aking hininga, nang nagsimulang bumaba ang kanyang mga halik sa aking leeg. Hector, I call his name. Mariin akong napapikit. I wanted so bad to slap myself. I should stop my mouth,
kung ayaw kong harapin ang kahihiyan pagkatapos nito. His hand stayed on my butt and the other started to cup my front through the silky material of my evening gown. Wala akong pangloob dahil ang suot ay may sariling padding. So it became easy for Hector to access my bare front. He gently pinched me with his thumb and forefinger. Halos mataranta ako at muling napabulong, dulot ng nakakahiyang kasabikan. Pumaba pa sa aking dibdib ang kanyang mga halik. I bit my lower lip as I tried to watch him. His hot and wet mouth covered the tip of one of my front, after it was sensually kissed by his mouth. Oh my God! Para akong natauhan noong makarinig ng pagkatok sa pinto. My eyes widened, at mabilis kong naitulak si Hector. Oh my God! I panicked. I looked at Hector, na pulang-pula pa rin ang labi mula sa halikan namin. At namumungay ang mga mata, habang nakatingin sa akin. Umiling ako, at naghanap ng pwedeng pagtagwan sa kanya. Then I started pushing him in one of the cubicles there. What are you doing? His forehead creased. Saway ko sa kanya. Stay here. Lalabas ako at mukhang may papasok. Once you're sure na wala ng tao, ay dahan-dahan kang lumabas, bilin ko sa kanya. He was about to say something, ngunit sinarado ko na ang pinto ng cubicle. Bahagya ko munang inayos ang sarili, bago tuluyang binuksan ang lock ng pinto, at lumabas ng washroom. The woman who was obviously the one who knocked, looked at me with weird eyes. Bahagya pang kumunat ang noo ko, ngunit hindi ko nalang pinansin, at tuloy-tuloy na ang lakad ko paalis doon. Napasinghap na lang ako nang makalayo na doon, at napailing sa sarili. What happened, Andrea? Bakit ganoon na lang, at agad kang nagpadala sa init na naramdaman mo? Halos mapapadyak ako sa inis para sa sarili. Pumalik ako sa tabi ni Anthony. I was confident that my lipstick did not smudge for its kiss proof. O talaga ba kaya? Sa huli ay nagdasal na lang ako na sana nga ay ayos lang ang mukha ko. Hindi ko na kasi na-check pa kanina sa washroom sa sobrang pagkataranta. Iniwasan ko na si Hector at ang mga pagsulyap niya sa akin for the rest of the night. Nang makauwi sa bahay, I was feeling so exhausted. Pakiramdam ko ay sobrang energy ang nawala sa akin. Kaya agad din akong nakatulog ng gabing iyon. The following days were spent with me and Anthony together with our wedding planner. Inaanak ito ni Auntie Miriam, at minsan niya naring nasabi sa akin, na magkaibigan silang matalik ng yumao nitong ina. Isang beses nang dinalaw namin ang simbahan, kung saan napili naming ikasal ni Anthony, ay siya namang pagdating sa bansa ng pinsan kong si Scott. Halos makalimutan kong binilin nga pala ito sa akin ni Auntie.